So maligayang panonood pong muli. Ngayon po ay meron tayo ditong impulse relay. So ginagamit to pwede sa motor controllers, pwede din sa mga ilaw kagaya nito. Kahit ilang locations pwede po. Gaya ng lagay natin sa ating thumbnail. Kahit 1,000 o ilang libo pa yan na locations, pwedeng pwede. As long as nakaparallel po yung ating mga post button. So ilalagay nyo lang to o iwawire sa iba't ibang location. Depende po sa application. Usually sa mga, halimbawa sa mga fire exits na mga high-rise buildings o kaya sa mga malalapad na o malalawak na lugar o hallways. So pwedeng pwede po yan. So ngayon kung isang ilaw, since ito ay ano lang to, demo, so pwede yan, isang ilaw, kayang-kaya pa ng ating impulse relay. Ngayon kung maramihan na yung mataas na load, siyempre magdadagdag tayo dyan ng magnetic contactor. So magiging i-control ng ating impulse relay, instead na yung ilaw ay yung magnetic contactor na lang. Tapos yung power contact nun, yun na yun ang magiging supply ng ating mga ilaw para tataas yung kanyang load capacity. So gaya na nakikita nyo, isang push lang, kahit sa location, pwede tayong mag on and off. Yan, pwede dito sa isang location, yan, on and off, yan, lahat yan, or kahit saan dyan, yan, kahit salitan pa yan, pwede natin kontrolin yung ating mga ilaw. Ngayon, since baka nagtatanong kayo o nagtataka kayo kung paano i-install tong ganitong control push button kasi itong gamit natin. So meron namang mga push buttons na hindi ganito, yung parang pang ilaw lang talaga. Halimbawa gaya ng mga doorbells, yan, doorbell switch, yan, push button lang yan. So ganyang klase pwede nating install. So halos pares lang din siya ng itsura ng ating mga regular switches ng ating mga ilaw. So ngayon ito yung ating diagram nya. Yan. So napakadali lang po nitong sundan. Ito yung ating impulse relay. 6 na terminals lang po yan. Parang contactor lang din. Meron siyang coil dito na since electronics na to. So ito yung supply nya, A1 and A2 terminal. So nakalagay natin dyan yung line 1 natin dito sa A1. Tapos yung A2 naman connected na yan dito sa neutral, or gaya ng supply namin is line to line. So yung ating line 1 dito sa A1, yung ating line 2 naman is dito sa A2. Tapos ito yung kanyang pinaka signal. So any pulse signal na ibibigay dito, yan, basta't meron siyang nasisense na supply dito, magche-change yung kanyang contact dito. Itong number 11, 12 and 14. Ang 11 yun yung kanyang common. Yung 12 naman is yung normally closed at yung 14 is normally open. So yun nga, basta't ma-sense niya yung signal, magche-change siya ng contact. Ngayon, kapag nawalan siya ng power supply, yung last position niya, pagbalik ng supply is ganun pa rin. So halimbawa, kung pagbabasihan natin sa itong diagram na to, kapag nawala yung supply na naka-open yan, pagbalik ng supply natin is open pa rin yan. Kung closed na yan dito sa 14, pagbalik ng supply is close pa rin. So yan, subukan natin dito. Ito since na powered na to, so halimbawa yan, so nakailaw siya, yung meron pang supply. Halimbawa nag brown out o may change power, yan, off siya. Pagbalik natin dapat ilaw pa rin to. Yan. So try natin yung patay naman. Yan. So ito yung pinaka basic function ng isang impulse relay. So yung last position niya nung meron siyang supply is ganun pa rin kapag nawalan siya ng supply pagbalik. So wala siyang supply dyan. So yun yung nag-open yung kanyang contacts. Off natin. Pagkabalik ng ating power, so dapat off pa rin siya. Yan. So ganun po yung function, basic function ng isang impulse relay. So base sa ating diagram, ito na yun siya. Yung ating mga push buttons dito, so sabi ko nga kahit ilang push button na ilalagay natin, basta connected siya in parallel ay pwedeng pwede. So yun na, kahit 1,000, ilang libo pa yung inyong gustuhin. So mas mura siya kung ikukumpara natin kung gagamit tayo ng mga 3-way at saka 4-way switches, kasi nga is medyo mahal din yon. At least ito, isang device lang, siya na yung magko-control sa lahat. So yung wiring na lang natin sa mga ilaw ay naka parallel na lang siya. So magdadagdag lang tayo dito kung ilang switches yung
applicable sa ating actual. So yan, so since yung ating valve is nakakonekta dito, so yung output nito, yan dito yan sa ating isang terminal ng ating ilaw, tapos yung common nila dito sa neutral para makumpleto yung ating buong circuit. Tapos dito, ito na yung actual natin. Yan. So nakaparallel lang to. Yan, nakikita nyo dyan sa yan. Yan yung wiring natin, nakaparallel lang siya. Tapos itong ating relay, meron din yung diagram dito. Yan. So hindi din tayo malilito. So may guide na siya mismo sa kanyang device. Tapos syempre ito, hindi lang siya ganun kakita sa camera natin, pero ganun din po yan ng ating actual na drawing. So A1, S at saka A2. Tapos dito naman sa baba 11, 12 at saka 14 terminal. So yan siya. Yun yung supply natin yan. So kitang-kita nyo, no? Yan yung ating line 1 papunta sa A1. Tapos nagparallel lang tayo dito. Nagwire lang tayo papunta sa ating number 11 para magkaroon siya ng supply. Tapos ito na yung switching natin papunta sa ilaw. Tapos syempre nakakommon na yan dito sa ating line 2 terminal. Pati na rin yung ating A2 supply ng ating impulse relay. Tapos syempre ito line 1 din to, since ito yung nagbibigay ng signal. Itong nakaparallel natin na ilaw, yung switch. Tapos yung isang dulo nito, ito na yon yung switching natin dito sa sa signal niya, itong S. Ito yon. So yan, galing line 1 yan. Yan, parallel din. Magbibigay siya ng signal dito sa ating S. So once mayroon siyang signal na may ibibigay, is automatic siya na magta-transfer ng contacts. So yan, try natin i-testing. So test natin sa ating multimeter. So continuous voltage testing na lang yung ating gagawin, since electronics pala to. Dito kagaya ng mga mechanical relay na talagang dry contact yung kanyang ibibigay sa atin. So try natin yung voltahe. Yan, AC voltage. Double check muna natin. So meron siyang 220. So since ito ay yung line 1 natin, so lalagay muna tayo dito, tapos dito. So meron siyang contact sa 11. Ito yung common niya. Pero syempre sa output yan, wala pa yan, since hindi pa siya nagsiswitching. Pagka meron na siyang signal, yan, meron na siyang reading. So ganun po. Yan. Comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan. Sana po is may na-share akong additional na kaalaman sa inyo. Maraming salamat po muli.